Ito po, pakinggan po natin itong si Jinggoy. Humihirit po talaga at ayaw tumigil ni Jinggoy. Pakinggan po natin to mula sa kulungan. As far as I know, legally, the Senate President is still Senate President Alan Peter Cayetano. Wow! Lumalaban pa, men! Wow! Coming from the plunderer. Aray ko. Galing, no? Ibang klase po talaga sa Pilipinas, no? Coming from plunderer, nagmamalaki pa, men. Aray ko. What do you think of that? Is that illegal? Is that unconstitutional? They cannot invoke Avelino versus Cuenco. No? Why? According to the 1987 Constitution, the majority of all members of 24. the Senate, 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying that 22 na lang raw yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Wow! Aray ko! Wow! Aray ko! Coming from the plunderer, no? Nagdi-desisyon siya eh. Nagdi-desisyon po siya, no? Parang sinabi niyang, hindi pwede, magbibideo call ako. Aray ko! Ayos, men. Ibang klase din ang mukha eh, no? Makapal. Aray ko! Ge. Because kung 22 senators lang, yung dalawang senador, ako at saka si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami, we are not physically incapacitated. Oh. That's why yung majority, 24. The ibig sabihin, 12 plus 1. Paano nagkakampi mo yan? Oh, paano ka ngayon po? Paano ka makaka-attend? Aray ko! Utik talaga. Paano ka makaka-attend? Nakakulong ka, plunderer ka. Nagmamayabang pa, men. Nagmamayabang pa po. Aray ko! Higa. Paano ka nakaka-attend? Aray ko! Kasi nga, kailangan maka-attend ka sa Senado, sa plenaryo. Hindi sa bilangguan, hindi ang plenaryo. Sa plenaryo para may quorum. Aray ko! Paano ka attend? Plunderer ka nakakulong. Aray ko! Si Bato, paano ka attend nagtatago? Aray ko! Aray ko! Ito talaga si madalas kong ino-order to sa mga restaurant, Boto Mesa Iced Tea. Aray ko! Patayin mo si BBM? No joke. Okay, dumako tayo dito. Dugtong natin to. Humihirit talaga eh. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga mosyon ni Senador Jinggoy Estrada. Yan. Sige nga, umatin ka. Aray ko! Maangas ka ba eh? Ano sabi ng Sandigan Bayan? Hindi ka pinagbigyan, Sige nga, umatin ka. Aray ko! Aray ko! ng kanyang graft case. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, go ahead. Pinky, nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senator Jinggoy Estrada matapos itong tumangging maghain ng plea sa kasong graft na kinaharap nila ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito nga sa 2nd Division. Binasura rin ng korte ang mga mosyong inihain ng kampo ni Estrada. Ang mga ito ay ang motion to quash the information filed by the Ombudsman, motion to dismiss the case with prejudice and suspend proceedings, and a motion to remand the cases
process for reinvestigation of the ombudsman. Ayon sa korte, walang sapat na batayan para dinggin ang mga naturang motion dahil binigyan naman anya ng pagkakataon ng kampo ni Estrada na maghain ng counter affidavit bilang bahagi ng due process. Pasado 2:00 ng hapon na nang magsimula ang sanay pagbabasa ng sakdal. Sige nga, umating ka, decline ka lahat. Aray ko. Angas ka eh, no? Aray ko. Na Estrada at Bonoan at tumagal ito ng halos 3 oras. Nagtagal ang arraignment dahil nagkaroon muna ng oral argument sa pagitan ng prosekusyon at defense counsel na Estrada dahil hindi anya nakapagsumite ng written comment ang prosekusyon bilang sagot sa motion to quash the information. Paliwanag naman ni Attorney Noel Ostrea sa korte, hindi anya sapat ang ebidensya ng prosekusyon para patunayang tumanggap ng 25% kickback sa Estrada mula sa mga proyekto ng DPWH. Kunestyon din nila ang kredibilidad ng DOJ resolution na pinagbasehan ng kaso dahil hindi na nagtutugma ang mga testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na siyang nilalaman ng naturang resolusyon. Hindi rin daw sapat ang ebidensyang magpapatunay na nagsabwatan sina Estrada at Bonoan para magpasok ng insertion sa 2025 national budget. Pero ayon sa prosekusyon, nagpasok umano ng hindi bababa sa 855 million peso na insertion sa Estrada sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 kung saan nga nagsilbing kalihim si Bonoan. 355 million pesos umano rito ang insertions para sa DPWH Bulacan 1st District habang ang natitirang 500 million ay para sa iba pang distrito. Tugon naman ng kampo ng senador, mapapatunayan anya ng liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang kinalaman si Estrada sa umano'y budget insertions. Pero matatanda ang Wala nga budget insertions, puro kickback. Aray ko. Yeah. Puro kickback po, walang budget insertions. Ito po. Ito po yung pinayagan po si Estrada ng video conference. Imagine niyo po ito Ito po, pakinggan muna natin. Kuha naman tayo mga kapamilya ng update sa arraignment sa kasong graft naman ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tuloy nagpapatuloy ngayon ang arraignment sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division. Pinayagan ng Korte Senator Estrada na dumalo via video conference. Ayon sa abogado ng senador na si Attorney Noel Ostrea, may iniindang osteoarthritis ang kanyang kliyente kaya hindi ito personal na nakadala Putik, nagkasakit na si Jinggoy. Ano yan? May sakit po si Jinggoy. Puta, bigla po nagkasakit. Anong sakit? Plandericitis. Putik. Grabe. Grabe naman yung sakit na yan, plandericitis. Aray ko. Grabe yung plandericitis, no? Aray ko. Nagkasakit po si Jinggoy, plandericitis. Aray ko. Pakinggan nga natin. si Attorney Noel Ostrea, may iniindang osteoarthritis ang kanyang yan, plandericitis po. Nagkakasakit ka talaga ng plandericitis no? Hindi ito personal na nakadalo sa arraignment. Tinatalakay ngayon sa pagbasa ng sakdal ang mga inihaing motion ng kampo ni Senator Estrada. Kabilang dito ang motion to quash, motion to dismiss the case with prejudice at motion for investigation. Samantala, ang kapwa-akusado naman ni Senator Jinggoy na si DPWH former Secretary Manuel Bunoan nabiguring humarap ngayon sa arraignment dahil kasalukuyang nakakonfine sa pribadong ospital. At yan ang balita. Yan po, nagkasakit po si Jinggoy kaya hindi po naka-attend sa Sandigan Bayan. Ang sakit niya po ay plandericitis. Kung saan, ito po sakit na to ay talagang hindi na po maiwasan. Hindi na po to unang beses ang symptoms nito mga kababayan. Noong 2001 po, mabalik ko lang po kayo. Aray ko. Noong 2001 po, kung niyo po nakakalimutan, si Jinggoy Estrada po ay nagkasakit na rin po ng plandericitis. Noong 2001 po, nagkasakit na siya ng plandericitis. 2001, nakumpine po uli siya. Nakumpine uli siya noon, 2001, plandericitis. Okay? Ito po i-ano ko lang po ipakita ko lang po sa inyo para po hindi kayo nalilito mga kababayan. Ayoko nalilito kayo ito po. Ito po ang sakit ni Jinggoy, plandericitis. 2001, nagkasakit po siya ng plandericitis. Kaugnay po ito ng nakumpine din po siya ng illegal gambling sa weteng. Plandericitis po ang symptoms at
Ayan po ay binuno niya sa ospital sa May Rizal. Aray ko. Alam ko po sa Tanay Rizal po, yung kulungan doon po siya na-confine sa kanyang sakit na plandericitis. Aray ko. Ano ba simptomas? Ang sabi ni RMM Gaming, ang simptomas daw niya, merong graft knot, yung Aray ko. graft knot, no? Okay, noong 2014 po, panibago na naman po, nagkaroon na naman po siya ng plandericitis. Ayaw po talaga gumaling. Tila mahirap po pagalingin itong sakit ni Jinggoy na plandericitis dahil ugnay na naman po siya sa pork barrel scram. Siguro po sa sobrang pagkain niya ng pork barrel, nakaka-plandericitis po pala. Kaya mga kababayan, yung mga binibenta po mga pork barrel dyan sa mga palengke nyo, iwasan nyo na. Lalo na yung mga frozen pork barrel. Aray ko. Okay? Nasarapan po si Jinggoy sa pagkain po ng pork barrel, mga frozen pork barrel noong 2014, kaya nakumpay na naman siya sa sakit na plandericitis. Aray ko. Aray ko. At ngayon nga po, 2026, si Jinggoy na naman po, mga kababayan, sa di inaasahan pa ang kakataon, hindi pa rin gumagaling ang sakit. Aray ko. Aray ko. Hindi pa rin po gumagaling ang sakit ni Jinggoy. Bakit, Nyolo? Nagkaroon na naman po siya ng sintomas ng plandericitis na pagkakasakit, kaya po napag-video conference lang po siya. Sinumpong na naman po ang plandericitis. Dito po kaugnay po sa blood control anomalies. Aray ko. Okay? Dati po kumakain siya ng pork barrel, ngayon po Ghost Pork Barrel. Bagong brand po ito. Aray ko. Yan. Ayan po Tsaka imagine niyo mga kababayan, kidding aside, tignan niyo po. Ganito pa ang gusto ni Kaalam Peter Cayetano? Ayan po. Ganyan po ang Senado natin. Naka-video call, naka-BJMP, ang senador natin aatin sa video conference. Ganyan ba? Kaalam Peter? Ganito ang gusto mo? Ganito ang gusto mo imahin ng Senado? 4 na naka-BJMP umaatin sa video conference? Putang ina mo? Aray ko. Imagine mo, kita mo, ang sagwa tignan. Nasa plenaryo ka ng Senado, may naka-video call, 4 dyan, naka-dilaw na uniform, BJMP. Aray ko. Hindi ka kupal? Ganyan ba ang gusto mong optics sa Pilipinas? Na ang politika sa Pilipinas, lalong-lalo na ang higher Congress natin o upper Congress na Senado, may mga video conference na mga BJMP, PDL? Aray ko. Aray ko. 4 nandun. Tapos meron pa tayong international, naka-Amerikana, imported from IECC. Putang ina ka. Sinong matinong Senate President ang isasakdal ang imahe, ang integridad ng Senado para sa ganyan? Ipapakita mo sa buong mundo, nagsisession ka, nasa likuran mo, putang ina mo, Senate President ka. Please welcome, Senator Jinggoy. Hello. Please welcome, Senator Joel Villanueva. Aray ko. In the quorum. Hi. And please welcome Chis Escudero. Gusto kayo? And please welcome Mark Villar. Pasensya na po kayo, tahimik talaga yan. Aray ko. Wala pong masabi. Pero okay lang po yan, tahimik lang po talaga. Aray ko. And last but not the least, our international senator from the International Criminal Court. He is confined because he killed 30,000 Pilipino, Ronald De La Resa. Ang sarap ng buhay! Aray ko. Ang sarap! Ang sarap! Sana ganito na lang tayo palagi! Ang sarap ng buhay! Aray ko.
patayin mo si BBM. No joke. Ganun ba? Ganun ang ipapakita mo sa buong mundo, plenaryo ng Senado, ganon. Nasa likuran mo, mga kriminal. Kaya nga hindi pinapakayagan yan video conference. Dahil unang-una, yung imay ng Senado, ang pangit naman dugisan. Sino pa maniniwala ng mga Pilipino? Araw-araw nakikita nila yung mga kriminal na plunderer naka-video conference. Aray ko. Aray ko. Diba? Ginagago tayo nito ni... Ay, nako. Maraming salamat po mga kababayan. Oras na po para magtanghalian. At labas na nga po, naka-upload na po yung mga hindi pa nakakapanood dyan, baka hindi niya pa po alam. Labas na po yung resign. Labas na po yung resign nating labas na po yung resign na video natin. Panoorin niyo na po, naka-upload dito sa Nyolop, nasa videos. Panoorin niyo na po tong resign. Maganda po to. Maganda po tong kanta na to. Para po sa inyo yan, panoorin nyo po. At iiwan ko po sa inyo para mapanood nyo. Ito po, resign para sa inyo mga kababayan. Thank you. Palike-like na lang po mga kababayan. Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Cayetano, tago na tago siya. Baklang nakasi, baklang nakasi. Malanding SP, Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Jinggoy, nakaupa, walang dala kasi. Nakadalawa na, bayong ulit pa. Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Joel, drama mo, iyak pa. Artista ba to, pre? Artista ba to, pre? Kasi sobrang arte. Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Jaime, baba niya, grabe ang baba niya, grabe ang baba niya. Pwede pang pare niya. Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Marco Beta, tahol siya, tahol pa, tahol ng tahol, parang asong gulo. Senado'y nakakatawa, nakakatawa na to, nakakatawa na to. Dahil kay Pia. Kamusta na, hoy Pia?
Kinakamusta kita? Kinakamusta na kita? Pusang ina ka. Malinis ka ba? Aus talaga? Banal ka ba? Aus talaga? Malinis ka ba? Aus talaga? Banal ka ba? Aus talaga? Malinis